Hello Gemini! Welcome back sa ating channel. Once again, this is your Tarot Sage JP, your Fortune Whisperer. My name is Je. So, it's been a while na hindi po tayo nakapag-upload ng ating reading. Sa kadahilanan napaka-hectic po ng schedule ng inyong lingkod dahil pinagsasabay ko po sa ngayon ng aking trabaho na tuloy-tuloy po yung night shift natin, no? And at the same time, aral-aral para sa panibagong lisensya, no? Sa pagiging isang caregiver dito sa Japan. So, kaya medyo hectic ang schedule natin and yun nga, hindi po tayo nakapag-upload, no? Mga siguro malapit mag-iisang buwan ata. So, guys, Gemini, kahit na medyo late na kasi ngayon ay July 15. So, hahabol po tayo para sa inyong reading, no, ngayong buwan ng July. So, titingnan natin yung message ni Universe sa inyo, message ng inyong mga angels, no, sa inyong kapirahan, sa inyong mga karira, no, lalo-lalo na sa inyong mga puso, sa inyong love life. So, titingnan natin and mag-a-ask tayo kay Universe kung ano yung mga messages niya para sa inyo. Anong mga gabay na dapat nating gawin at dapat nating sundin para sa ikabubuti ng ating pagkatao. Okay? So guys, paalala lang ng reading natin ay pangkalahatan. Hindi po ito personal reading. So, maaaring ang iba sa inyo ay hindi makaka-resonate. So, yun nga, sinasabi ko lagi na kahit na anong ganda ng reading natin, kung hindi po talaga para sa atin, ay hindi po talaga tatama sa atin yung reading natin, okay? So, maging positive lang po tayo sa buhay. Iwasan po ang pagiging nega, kasi hindi po ito nakakadulot ng magandang, magandang karma sa ating pamumuhay sa araw-araw. Okay, guys, mag-i-start tayo. And sa mga hindi ko pa po subscribers, I'll appreciate po kung makapag-subscribe po kayo sa ating channel. Please do click subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Okay? So, Gemini, mag-i-start po tayo. Gagamit po tayo ng dalawang klaseng card. Ito yung ating clarification card. Ano po yung message ng universe na ibibigay sa atin para sa inyo mga mahal kong Gemini. Ay titingnan po natin kung ano yung mga clarify messages, no, na galing sa kanya. Galing sa tarot deck natin na may bibigay ni universe sa inyo. Okay, let us start. Mga mahal kong Gemini, mga palangga. Okay, let us start. Bubunot po tayo ng 6 cards and then isang last 1 card of your bonus card. Okay, so bali 7 cards po yung bubunutin natin. Okay. So, sobrang napaka-hectic lang po ng schedule natin kaya hindi po ako nakapag-upload. So, ngayon po ay day off ko. So, bali 2 days pong day off natin. Mula ngayong araw hanggang bukas. So, kaya ayan. Nakapag-relax. And napag-isipan kong makapag-upload ulit ng panibagong reading natin. Okay, let us start. Gemini. Okay. Universe, please give us messages para sa mga mahal kong Gemini, para sa kanilang kapirahan, karira, lalong-lalong sa kanilang mga love life. Okay. Let us start. Okay. Okay. Your first card. 3 of Swords. Wow. Unang bunot ko pa lang kayo sa inyong card, medyo hindi kagandahan or ibig sabihin ay medyo may mga iba sa inyo may mga nakakaranas ng heartache, broken hearted, or galing lang sa breakup, or maaring galing sa hiwalayan, or nakaranas na or naranasan nyo na or sa kasalukuyang nangyayari sa inyo sa ngayon. 3 of Swords, Knight of Cups, okay, Knight of Cups, the Hangman. Wow. 9 of Cups. Wow, wishing card. Ang 9 of Cups. Wishing card to guys ha. Ayan. And the Ace of Wands.
Well, ayan. And Knight of Swords. Okay, very powerful, no? Figure ang Knight of Swords. Okay, so ang last card natin, ang inyong bonus card, mamaya na nating tingnan. Okay. Itatry kong i-interpret ang card ninyo, guys. Okay, tingnan natin yung ano. Kasi maliit yung table ko. Ang init kasi sa kwarto, hindi ko pa napaayos yung aircon. Ang mahal! Grabe. Mahal ng aircon. Kaya yan. Okay. So, Three of Swords, no? Guys, no, paalala na kahit na guys nagpakita itong Three of Swords, no, sa atin, no, sa inyong mga mahal kong Gemini, hindi sabihin dito na lugmok ka na. Lugmok ka na sa nararanasan mo sa kasalukuyan, no, na sakit galing sa heartbreak, no. Kasi ito ay nag-indicate ng painful breakup, no, sa isang relasyon. Kung kasal ka, maaring nakaranas ka ng hindi maganda, no? Kumbaga yung relationship nyo ay hindi healthy na nauwi sa hiwalayan. Maaring may third party, yan nangyayari sa isang relasyon. Or may mga red flags, no? Na dahil siguro nakaranas ng iba sa inyo na parang napuno na sa pagiging isang martir. No, maling nagkaroon kayo ng kumbaga reason na para makawala sa isang toxic na relationship, kaya nakaranas kayo sa ngayon sa kasalukuyan ng heartbreak or broken hearted kayo. Kung ikaw ay isang married, maaling iba-iba kasi yung dito yung pinapakita. Maring third party, yun nga sinasabi ko, or betrayal, no? Kung sa friendship naman, pinapakita dito na may mga betrayal, third party, ano pa ba? Pagtatraidor, no, sa isang relasyon. Pagtatraidor sa isang kaibigan, or kumbaga kung sa friendship, may kaibigan kang nagtraidor sa iyo, o inagawan ka ng kung hindi man inagawan ng kasintahan, girlfriend, boyfriend, maring inagawan ka ng pagkatao. I mean, inagaw yung lahat sa'yo. No? Kaya nagkaroon ng betrayal, no? Itong Three of Swords. So, ano lang guys, no? Kung nakaranas man tayo ng lugmok sa kasalukuyan, no, maring pwede nating i-apply ito, no? Na magkaroon tayo ng talino at lesson, no? Na para sa susunod, kung ano man yung naranasan nating pagkakamali sa lalo na sa pagpili sa taong mamahalin, sa taong kakaibiganin natin, pipili tayo ng alam nating worth it, no? Na mahalin natin, or worth it na magiging kaibigan natin. Kaya be attentive sa mga taong nasa palibot sa'yo, sa mga taong gusto kang makilala. Kasi mayroon ding iba dito guys na salitang tawag dito, with benefits, kumbaga. Kung may kailangan lang sa'yo, may hinahabol sa'yo, lalapit at lalapit sa'yo. Kaya magkakaroon ng betrayal. And sa isang relasyon, may mga red flags, no? May mga third party dito. Kaya iwasan at maging mapagmasid sa mga taong lumalapit para maging kaibigan ka, or lumalapit para sabihing mahal ka. And at the end of the day, malalaman mo na may third party. At doon mo marirealize na nasaktan ka or niloko ka or binitray ka ng taong malapit sa'yo, ng taong mahal mo, at ng taong tinuring mong isang kaibigan, no? Ayan. Okay. So, Knight of Cups. Ang Knight of Cups is dreamer and idealist, no? Ito ay nag-o-open down to sa romantic responsibilities, no? Or emotional connection. Itong Knight of Cups. So, kung in love ka, this card encourages you to explore your creative side, no? And express your emotions through art, music, writing, or other forms of self-expression. Kumbaga, itong Knight of Cups. Kasi ito ay idealist ang card na to guys. Dreamer ka, no? Lalo na pagdating sa pag-ibig. Kasi, dito guys kung dito, nagkaroon ka ng heartbroken or
heartaches, no? Dahil sa mga past relationship mo or sa present relationship mo. Malamang sa paparating na mga araw, no? Or near future, no? Makakaranas ka uli ng panibagong pag-asa, panibagong pag-ibig, na kung baga magkakaranas ka ng isang magandang relasyon, na makakatagpo ka ng masasabi mong your knight and shining armor, kumbaga, or alam mo na yung sinasabing siya na, no? Siya na. Siya na yung right person, yung Mr. Right ng buhay mo, Miss Right ng buhay mo, ayan. So, lang guys, be positive, and then explore, no? Wag kang kumbaga ang ibig sabihin ay wag kang magmukmok, no, sa isang gilid. Wag mong sayangin yung oras mo, sayangin yung luha mo, no, sa isang taong alam mong hindi mo deserve, no? Hindi deserve ng iyong pagmamahal. Go out, have some fun, no? Kung mahilig kang mag-karaoke, mahilig kang window shopping, kahit wala kang pera, window shopping, explore. No, at the end of the day guys, yung makakatulong sa atin ay ang sarili lamang natin. Okay? The Hangman. Saan kaya unahin natin? Siguro unahin na lang natin ang Ace of Wands. Mamaya na tong Hangman. Ang Ace of Wands ay inspiration, no? New beginning. Itong Ace of Wands, creative success. So, ito ay may powerful inspiration to guys, no? An idea you feel strongly about sa mga success na matatanggap mo. Success in all kinds of new plans and projects sa buhay mo. And often related to career or a creative pursuit, no? Sa buhay mo or sa mga minimithi mo sa buhay. And this is a good time to take an important step forward, itong Ace of Wands. Kumbaga may mga plano ka sa buhay, no? May mga decision ka or may mga goals ka sa buhay mo. It is time, or this is a good time to take an important step, important action, no? To step forward para yung path na gusto mong tahakin, no? Kahit liku-liku man yan guys, no? Kung yung may determinasyon ka na makuha mo yung mga minimithi mo sa buhay, go on, no? Talagang tawag dito, yung goal mo sa buhay, tingnan mo lang ng kumbaga diretso. Na huwag ka nang palikuliko sa mga decision mo sa buhay. Kailangan firm yung decision mo, firm yung tatag ng loob mo na makuha mo yung mga minimithi mo sa buhay. Ace of Wands. Ayan. Knight of Swords, a very powerful figure that is full of life, no? May mga yung energy mo guys, napaka-energetic mo sa lahat ng buhay, no? Needs to be, kumbaga sa kasubrahan mong napaka-energetic mo, kailangan mong i-balance, no? Yung mga with proper and actual relationship, no? Sa mga compassion and responsibility mo sa buhay mo. And pagdating sa goals, walang makakapigil sa'yo na abutin yung mga minimithi mo. So, kasi ang Knight of Swords, nagpapakita ito guys ng determinasyon. Determinasyon na makuha mo yung minimithi mo sa buhay. Kasi ganyan tayo guys, di ba? Kung may talagang talagang pinapangarap nating marating yung gusto nating makamtan sa buhay, kahit ano pang struggles, kahit ano pang problema, kahit ano pang yung mga mararanasan natin, basta determinado tayo sa buhay guys. May tawag na to, yung mga minimithi natin, gusto nating maabot. Nagpupusigi tayo makuha lahat yan hanggang sa makamtan natin or maabot natin yung success, no, na hinahanap or gugustuhin nating makuha natin sa ating buhay. Kaya ito ay pagpupursige, no, to be successful, no. And so kailangan lang guys, no, na i-balance natin, no, kasi minsan nagdi-decision tayo guys, no, dahil sa ating sobrang energetic, itong Knight of Swords. Minsan hindi na natin na ibabalanse yung tama at kung ano yung mali. Ang ibig sabihin guys, kung minsan nagpapadalos-dalos tayo, itong Knight of Swords, nagpapadalos-dalos tayo ng desisyon.
Kasi nag-over, ano tayo, kumbaga, overthink tayo na overthink or ano yung ibig sabihin. Yung nagmamadali tayo kasi gusto na nating maabot lahat yung mga minimiti natin sa buhay. No? Kailangan balance lang guys, no? Yung mga, kasi yung sa determinasyon guys sa buhay, pag may determinasyon ka, no? May, kumbaga, may goals ka, may listahan ka, no? Na mga step by step na gusto mong makamtan sa buhay guys. Dahil sa yung mga determinasyon, no? Ambisyon, you're sure to get what you want in life guys, no? Walang kahit ano, wala kang kinatatakutan pagdating sa iyong mga trabaho or karera, no? And you're unlikely to be excellent at what you do. Knight of Swords. Kasi talagang bihira ang Knight of Swords, guys. Napaka ano nito napaka powerful na card, no? So kung may mga goals kayo na gusto niyo makamtan, mga mahal kong Gemini, fight, go, ipaglaban, yung determinasyon nyo, no? Kailangan, ano lang yan guys, firm, steady, na makuha nyo yung mga ambisyon nyo sa buhay. And, tawag dito, yung, minsan kasi guys, may mga nasa palibot nyo ay nagkakaroon ng inggit, no? Kasi, ang Knight of Swords ay, ito ay talagang, may ugaling determinado, no, na makamtan. And mostly of you guys, Gemini, nakukuha nyo yung gusto nyo, no? Kasi yung decision nyo, mga decision makings nyo, yung determinasyon nyo, paulit-ulit yung determinasyon nyo, andyan guys nyo, ugali nyo. Kumbaga nasa ugali ng isang Gemini yung pagiging matatag, no? Ang pagiging determinado sa lahat ng buhay, sa lahat ng desisyon sa buhay, sa lahat ng mga minimitit sa buhay. May determinado kayo maging successful sa buhay nyo, no? Kaya kung kahit na ano yung mga opportunity na darating sa buhay nyo, kahit sa maliit na bagay lang guys, na maliit na chance or maliit na kumbaga maliit na opportunity, no, na dumating, grab it or go for it kasi kumbaga yan guys, kahit maliit lang na chance yan guys, no, make it a big move and be as determined and daring as the Knight of Swords, no? Kasi itong Knight of Swords guys, napaka successful, napaka powerful itong Knight of Swords, no? And makikita mo at kumbaga makukuha mo yung success na gusto mong makuha sa buhay mo. Ayan, Knight of Swords. Kasi ang Nine of Cups, ito naman ay wish fulfillment card, no? Wish fulfillment of one's desire, of contentment, no? Kumbaga nai-enjoy mo yung fruits of your labor. Ayan, dito guys, kasi dito determinado ka. Determinado kang makuha ang lahat ng mga gusto mo sa buhay. Kahit na nahihirapan ka, struggle, problems, ano pa ba? Ano pa bang pwedeng i-explain, pahawig dito. Lahat yan guys ng paghihirap nyo, the fruits of your labor guys, matatanggap mo talaga at makukuha mo, mga mahal kong Gemini. Kasi kung ano may mga wishes nyo, ano may yung mga gusto nyo makamtan sa buhay, no? Mga minamanifest nyo sa buhay, basta determinado kayo, may mga prinsipyo kayo, no? May mga pananalig kayo, no? Sa taas, sa universe, and lalong-lalo sa inyong sarili, everything, no? Makukuha nyo guys. Kasi Nine of Cups is a wish fulfillment card ng person, ng isang tao na may mga desire sa buhay na gustong makamtan. So, kung ano may yung mga wini-wishes nyo, yung mga minamanifest nyo, no, sa buhay ninyo, mga pinapangarap nyo, coming through, and you are experiencing the joy of having achieved your goals. Nine of Cups. Ayan, sobrang ganda ng cards niyo mga Gemini. So, kailangan ng determinasyon. Goals na gusto nyo makamtan sa buhay. Mga plano nyong gusto nyong ma-achieve, no? Be strong, and yun nga, determinado kayo.
wag mawala yung determination sa buhay. Kasi ang the hangman, ito ay tinuturo sa iyo ng hangman ng kahalagahan ng importansya, no? Lalo na sa pagsuko at pagkakaroon ng mga bagong pananaw sa iyong buhay. And this card messages is particularly powerful, no, or makapangyarihan when it appears in its upright position. Ito, upright position, symbolizing the positive aspects of letting go, sacrificing, or taking time to reflect or mag-isip. Yan yung sinasabi ko. Ayan, kailangan marunong tayong mag-sacrifice. Kaya i-give up natin kung ano yung kung naranasan natin yung hirap, no, problema, para lang makamtan natin yung mga minipiti natin sa buhay. The fruits of our labor, no, makakamtan natin yung mga minimithi natin sa buhay. Kasi ito yung sinasabi ng hangman. Lalo na sa karera, no, sa mga karera nyo, sa trabaho, mong nahihirapan ka o mga proyektong pagod ka, no, yung paulit-ulit na lang, no, sa araw-araw na ginawa ni Lord, paulit-ulit na yung mga nangyari sa buhay, no, feeling mo ay parang bored ka na, parang as in ka na, yung parang nawawalan ka na ng gana, no. This card forcing you to take a break, no, or maaaring kinakailangan pag-isipan ang iyong mga susunod na mga hakbang. And there is a lesson to this card, which is that sometimes man ang mangyari, no, hindi mo maaring ipilit, no, ang isang desisyon or gusto mong pagbabago na mangyari sa buhay mo or sa career mo kung ang mga bagay na yan are not at the right time. Kumbaga ito, ang hangman. So, balance guys, itong Knight of Swords, Knight of Cups, balance. So, kumbaga kung gusto nating makamtan yung natin, yung mga pinapangarap, huwag tayong magmadali. No? Step by step, yun nga yung una kong sinabi sa inyo. Step by step ang pagkuha natin or ang pag-reach natin ng mga mga goals natin sa buhay, o mga gusto nating makamtan sa buhay, yung mga minamanifest natin. Huwag natin yung agad-agad or sagaran or ibig sabihin, yung minamadali natin yung panahon, yung oras, no, na makuha natin yung mga minimiti natin sa buhay. Kasi minsan guys, process yan, may mga proseso yan, no? Hindi yan, hindi yan one time, big time, kumbaga yung makuha yung mga decision, yung mga minimiti natin sa buhay. Step by step yan, no? Kumbaga paunti-unti, paisa-isa. Huwag natin magmadali. Magdesisyon tayo ng tama, no, para hindi tayo mauwi sa wala, no? Na kumbaga ang ating minimiti sa buhay talagang matanggap natin at makuha natin. Kasi yan, wishing card yan, no? Itong Nine of Cups, no? Lahat ng mga gusto nating mini-wish natin, dinidream natin, makukuha talaga natin yan. Basta balanse lang. Huwag tayo magmadali, mga Gemini. Huwag tayong magmadali, no, na makamtan ang lahat ng gusto nating makamtan. Kasi pag minamadali natin guys, no, nauwi yan sa wala. Kasi sa ugali ng tao guys, no, lalo na ako minsan, pag may gusto akong makuha, talagang talagang nagmamadali ako na minsan nauwi rin sa wala. Imbis na yung kumbaga yung mga minamanifest ko, nagkakaroon ako ng doubts kasi ba't hanggang ngayon hindi ko pa natatanggap, hanggang ngayon hindi ko pa nare-receive, di ba yung reading ko ganito, ganyan, yung sabi ng bara sa akin, ganyan, ba't hanggang ngayon wala? Yung minsan guys, yung pagmamadali natin, nagiging isang negatibo, no? Nagiging negative siya, kaya nagre-reflect sa ating pagkatao na yung mga desires natin mismo, yung mga minamanifest natin, ibis na positive siya, nagiging negative. So, kailangan na guys natin ay balanse, no? Kailangan lang guys ay kumbaga lang, no? Go with the flow, kumbaga. Kasi lahat yan guys, no? Lahat ng minimithi natin sa buhay, pag dahan-dahan, no? Paisa-isa lang, talagang makakamtan natin, lalo na sa heartache, sa inyong mga buhay pag-iibig dyan, no? Step by step lang guys, lalo sa process, no? Ang paghihilom ng sakit sa puso, no? Hindi basta-basta yan nawawala, kumbaga yung naranasan natin mga sakit sa buhay. Step by step yung paghilom, no? Knight of Cups, ayan, maganda yung Knight of Cups, kasi ay tungkol sa pag-ibig naman, ayan. So, kung in love ka, go with the flow,
trust your instinct, no? Magtiwala ka sa sarili mo at magtiwala ka sa Panginoon na makamtan mo yung minimiti mong tunay na pag-ibig. Kumbaga, ang cards ninyo mga mahal na Gemini, tungkol sa karera at tungkol sa inyong buhay pag-ibig. So, ngayon i-ask natin sa universe kung ano ang clarification or ang ano kawa dito, yung message niya na binigay sa atin, kung anong ibig sabihin nitong lahat. Ayan, so titingnan natin, no? Tingnan tayo ng mga energy. So, kuha ako ng energy niyo mga Gemini uli para sa cosmic insight, no? Clarify messages with the other ng mga kumbaga clarify messages ng ating tarot card na binigay sa atin, no? Okay. 3 cards. Gold digger. Oh, they want your money being used. Wow. And someone else, ayan sinasabi ko guys, so third party. Ayan, itong sinasabi dito, third party. Someone is in the middle. Someone is trying to sabotage this. Ayan, third party. And give it time. Everything in divine timing. Let things flow. Ayan, ang inyong message guys. Ayan. Ang may clarity sa message ni universe na binigay sa atin. So, malamang dito kay gold digger. So, malamang ang pinapakita dito guys, no? Ang gold digger na sinasabi dito, mag-ingat. Kumbaga, dito kasi sa Three of Swords, no? Sa love life ninyo, ito ay may ibig sabihin, may, anong sinasabi ko dito? May betrayal, no? Betrayal. So, dito sa Knight of Swords and Nine of Cups, no? Dahil sa inyong mga determinasyon sa buhay, no? Magkakaroon ka ng success sa buhay nyo. Maling may makakaranas kayo ng mga person na hindi talaga maganda, no? Na hindi maging magandang impluwensya sa inyo. So, maling may mga hinahabol sa inyo, no? Maling may, kung sa kasalukuyan ay nagkaroon kayo ng mga kaibigan or karelasyon na sa tingin ninyo mahal kayo, pero at the end of the day, malalaman ninyo na mga gold digger sila. Nandyan lang sila dahil may gusto silang makuha sa inyo. Lalo na yung kapirahan ninyo, no? Kasi sa panahon ngayon guys, ingat-ingat kasi kumbaga sa relasyon sa ngayon, iba pag walang pera, wawa ka na. And yun nga, ang iba naman, with benefits lang talaga ang habol sa'yo. Pag may, alam nilang may mauhut-hut sa'yo, syempre nandyan sila, no? Ayan. And, well, of course, itong someone else, ayan, Three of Swords, sabi ko nga kanina, may betrayal, may third party. So, ayan, lumabas sa card natin, guys. Someone else, someone is in the middle, someone is trying to sabotage this. Ayan, sa isang relasyon, no? Yun nga sinasabi ko kanina, sa kasalukuyan, nakakaranas kayo ng mga red flags, no? Third party, na nararanasan. Sa mag-asawa man yan, or sa magkarelasyon lang, or sa girlfriend, boyfriend, ingat-ingat sa isang third party. So, kung yung relasyon ninyo na, ano yan nga? Nagkaroon na ng lamat, hindi na guys, no? Red flag na yan. So, mas mabuti pang kayo na yung gumib up kaysa sa lukuhin kayo ng lukuhin, no? Hanggang sa kayo ay talagang maubos na. Ayan, third party. And give it time. Yun nga sinasabi ko nga guys, no, sa paggawa ng mga pinapangarap, no, mga desire natin, yung mga kumbaga ay mga minamanifest natin. Ayan, give it time. Huwag tayong magmadali. Everything in divine timing. Let's things flow. Ayan, kumbaga go with the flow lang guys, na huwag tayong magmadali. Huwag tayong mag-rush kasi alam niyo naman, tao lang tayo minsan. Sa sobrang natin, no? Sa sobrang excitement or sa sobrang, kumbaga parang ka na, yung gustong-gusto mo na lang makawala, no? Sa paghihirap, sa kahirapan, no? Talagang nagmamadali tayong makuha yung lahat-lahat. So, minsan nagiging imbes yung positive na mga minamanifest natin, nagiging negative. Kaya, give it time, no? Trust the process, trust the universe, everything in divine timing. Yung sabi ng card natin, guys. So, ayan mga Gemini, ito yung message ninyo para sa inyong buwan ng July. Okay. Ayan. So, ingat-ingat sa third party.
Ingat-ingat sa relasyon. And of course, ang pagiging determinado ninyo, wish fulfillment ninyo. Ayan, balansin natin ang ating mga desisyon sa buhay. Huwag tayong magmadali, okay? Mga mahal kong Gemini, this is your message for the month of July. Okay. Ayan. So, good luck sa inyo mga mahal kong Gemini. And hope iba sa inyo naka-resonate. And good luck. Good luck sa pag-abot sa inyong mga minimithi at sa inyong mga desire or sa inyong mga minamanifest sa buhay. Makakamtan at makakamtan nyo lahat yan. Basta step by step, no? Go with the flow. Wag madali, wag mag-rush. Kasi darating at darating yan. Kasi nandyan si wishing card. No? Wish fulfillment of one's desire card. Ang 9 of Cups. Ayan. So, mahal kong Gemini, that's all for today. And good luck. And see you soon. And have a nice day. God bless, and palangga ko kamo, mga Gemini. Kita-kits ulit. Ayos tiro guys, kits kiti kudasai, and mata ne. Bye! Sayonara!